Good morning sa tanan o welcome sa ato nga programa again sa Buhing Awit. Buhing Awit sa Kamatuoran 101, and today we're going to talk about how uh, the Lord will kining gitawag nato bitaw og judge the people samtang naapan ning kalibutan. Not judging on after death, but how God will execute punishment to those who are um, unrighteous people. So, kung atong lantawon karon nga buntag, let's start with um, Psalm 97 verse 4. His lightnings enlightened the world. The earth saw and trembled. So, unsa man kini? Kanang kilat. Gani ang mga may breed ng mga iro. Makahadlok kung makadungog. And ang mga tao, mahadlok man pod kung dunay dugdog or kilat. Labi nag maigo sa kilat. But some of those people, ginabidyuhan o ginapicturan ka na, kaya gina-amaze sila. But according to the Bible, his lightnings enlightened the world. The earth saw. Kung kilat daw mo, hayag man gyud no. And trembled. Tungod kay dili basta-basta ang kilat. And that is the work of the Lord. The Lord reigneth, and let the people tremble. He sitteth between the cherubims, let the earth be moved. Ang Ginoong Dios namu-reign. Ang Ginoo galingkod tupad sa mga cherubims ug ang kalibutan mauyog. That's how God will execute and how powerful He is. Ingon sa verse 32 in Psalm 104, He looketh on the earth, and it trembled. He touches the hills, and they smoke. Mukilat, muuyog, kag mubuto, muaso ang mga bukid, and mauni ang mga bulkan. It is the work of the Lord. In Psalm 114 verse 7, tremble thou earth at the presence of the Lord. Supposed to be no, mauunta ni ang himuon sa mga tao nga may kahadlok unta gid sa Ginoo. Dili unta gyud mo supak sa kabuton sa Ginoo. Pero subok kayo tungod kay there are many people nowadays who listen to their feelings, who listen to their egos, to their pride, o dili maminaw sa pulong sa Ginoong Dios. Us mas talikdan pag nila ang kamatuoran, mas balibaran pag nila ang kamatuoran, inay ang insakto, ug mas pilion nila nga maghimo og dautan. Dunay nangutana, ang kinibang bagyo iya ba nila sa Ginoo? It is the work of the Lord. In Acts chapter 7 verse 49, nag-ingon di ang pulong sa Ginoong Diyos, the earth is a footstool, and heaven is my throne, and what kind of house will you build for me? Kung ang Ginoong Diyos, tungod kay ang earth footstool lang sa Ginoong Diyos, ug ang heaven is His throne. Kung ang Ginoong Diyos masuko, gamay tandog yun ni ana, mao ginang mauyog ang kalibutan. Siyempre, kung mauyog ang kalibutan, matandog ta ng mga elements. Mukilat, tungod kay ang kilat, mautingog sa Ginoong Diyos according sa itong gibasa. Now, ang panguntahan na karon. Kanus aman ta mag-usab sa itong kinabuhi? Kanus aman ta maghimo sa paghinulsol? In 2 Peter chapter 3 verse 9, ang rason nga ang Ginoong Dios wala pa siya mobalik. Ang rason nga ang Ginoong Dios wala pa gyud niya totally hukmi ang kalibutan. Tungod ganahan pa siya ang uban, ang tanan mobiya sala ug maghinulsol.
maghinulsol o mubiya sa ilang sala. So ito na ng biyaan di ay. Kung bayot man gani kita, magnilaki na ta. You know what happened sa Pasig, sa dili man lang sa Pasig no, dili Luzon man gyud, ngano nga didto gyud karumbo ang bagyo ug dako kayo ang disgrasya didto. Ubang nga dapit man gibagyo man pud ubang dapit, pero nganong dako kayo damage ang kana nga area tungod kay they do their pride parade sa mga bayot. Kung naman gani mga bayot makadungog niini, makita niini, I hope nga dili ko ninyo misinterpret. Just open your heart. Just try to open your heart. Ani ang Sodom o Gomorrah gihukman tungod sa mga bayot. Now, if you love your family, please pagbago na mo. Aron kung dili mo gusto nga maangin ang inyong pamilya o uban pa mga tao nga sa inyong hunahuna misuporta sila, or kung dili madamay ang uban, please magbago ta. Ang dili ta hukman sa Ginoo. I'm not saying just sa mga bayot lang nga area sa kining pride, kundi dili tanan. Tungod kay ang Ginoong Dios, ganahan ang Ginoong Dios nga di tagaan ta niya tsansa. Kung nakita ninyo video, akong gi-share kana diha sa akong wall, ninhi you pay here. Kung makita ninyo kana diha, try to meditate and ayaw i-scroll up. Ayaw i-scroll down or unsa man ka nga scrolling imong gusto. Pamalandungi. Ingon da sa pulong sa Ginoong Dios, sometimes man God, we are on our pride. We are too prideful. Ingon sa pulong sa Ginoong Dios, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. So mag-una gyud ang garbo. So kini nga mensahe dili ni bag-o. Daghan ang mga naghimog mensahe. Daghan ang mga nagwali sa social media ug uban pa. Pero mao ni ang tsansa. Subot pasabot dili ni bag-o kung makadungog ka niini. Tagaig panahon ang Ginoong Dios. Dawata siya aron mausab ka. For short, maray ka simple Kung ang Ginoo imuhang pasudlon, ang imong nailhan niya Ginoo si Jesus Christ. Kung ang imong nailhan niya Ginoo nga manluluwas di lang tong creator. Ang imong nailhan niya Ginoo nga manluluwas nagpakamatay sa imong sala. Tistingi, dawata siya. Pasudla siya sa mga kasing-kasing. Kaya kung pasudlon nimo siya, di lang katagaag kaluwasan sa imperno, kundi kaluwasan ug kausaban. Kaya nga kung si Jesus Christ imo siyang pasudlon sa mga kasing-kasing, di na ka mahimong bayot. Kay bayot ba dito si Jesus Christ? Di mo to bayot. Kung Jesus Christ imo siyang pasudlon, sugarol ba di ay Jesus Christ? So mausab ka. Dunay kausaban. Di na ka mahimong sugarol, di na ka mahimong bayot. Kay Jesus Christ dili bayot. Jesus Christ dili sugarol. Jesus Christ dili palahubog. Jesus Christ dili ka panigarilyo. Jesus Christ dili ka pamakap. Munang usbon kaniya. Jesus Christ dili maldito. Jesus Christ mahigugmaon. Mao na siya ang mahimong kausaban. Kung imong dawaton si Jesus Christ imong kinabuhi, tagay sa higayon, wala mawala igsoon. And kung concern ka sa imong kauban, please do share this. God bless you and thank you.